Makulit ba nanay mo? Magandang araw ng Huwebes, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Santa Catalina de Ricci. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Lumayo si Jesus patungo sa hangganan ng Tiro. Pumasok siya roon sa isang bahay at kahit na ayaw niya itong malaman ni numan, hindi ito nalihim. May isang babaeng nakabalita tungkol sa kanya. Inaalihan ng maruming espiritu ang kanyang dalagita. Kaya pumunta siya at nagpatira pa sa kanyang paanan. Isa siyang paganong taga Syrophoenicia at ipinakiusap niya kay Jesus na palayasin ang demonyo sa kanyang anak. Sinabi naman niya sa kanya, "Bayaan mo munang mabusog ang mga anak. Hindi tama na kunin ang tinapay sa mga bata at itapon ito sa mga tuta." Sumagot ang babae, "Totoo nga, Ginoo, pero kinakain ng mga tuta sa ilalim ng mesa ang mga nalalaglag mula sa mga bata." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil sa sinabi mong ito, lumabas na sa iyong anak na babae ang demonyo." Kaya umuwi na ang babae at nakita niya ang bata na nakahiga sa kama. "Lumabas na nga ang demonyo!" Paminsan-minsan, nakukulitan tayo sa ating mga nanay. Paalala dito, paalala doon, paulit-ulit, araw-araw na lang, hanggang sa na-memorize na natin ang linya nila. Minsan nakakainis, pero sa totoo lang, kung papakinggan at isasabuhay natin ang kanyang sinasabi, mapapabuti tayo. Dahil nais lang naman ng ating mga nanay na maging maayos at ligtas ang buhay natin. Napakakulit din ng hentil na taga Syrophoeniciang nanay sa ating mabuting balita. Nilunok ang lahat ng hiya. Nagpatira pa sa harapan ni Jesus. Nakiusap na palayasin ang demonyong sumapi sa kanyang anak. Hindi ininda kahit ang paghahalin tulad sa kanya sa isang aso. Malakas ang kanyang pananampalatayang si Jesus lamang ang makapagpapalaya sa kanyang anak. Gagawin ang lahat para sa minamahal. Lalakad ng paluhod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magdedebusyon sa ina ng laging saklolo. Magsisimba sa iba't ibang simbahan. Batid ng Diyos ang nilalaman ng ating puso at motibo sa ating mga hakbang. Minsan akala natin, hindi na yan naririnig ang ating mga panalangin. Ang hindi natin napapansin, binibless niya ang ating mga dasal at tinutugunan ito ayon sa makabubuti sa atin at sa ating mga mahal sa buhay sa tamang panahon. Pagbabahagi ni June, binago ni Jesus ang aking pananaw at pag-uugali. Magmula nung pinagsikapan kong magsimba tuwing linggo, magrosaryo, araw-araw at mangumpisal. Dagdag pa niya, namamasukan ako sa isang kumpanya at sa mahabang panahon, hindi ko nabiyang halaga ang pagsisimba dahil nais kong kumita ng kumita para sa pagpapagamot ng aking mga magulang. Nakakapagod. Batid ng aking mga magulang na napapagod na ako sa dami ng gastusin. Sa aking pagtanggap kay Jesus sa banal na komunyon, ramdam ko na siya ang aking katuwang sa pagharap ko sa mga hamon ng buhay araw-araw. Ang tanging hiling niya, manalig. Mga kapanalig, anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay, tularan natin ang nanay sa ating mabuting balita. Hindi nagdalawang isip, agad-agad pumunta kay Jesus. Idulog po natin ang anumang dinadala natin kay Jesus at hayaan natin siyang tulungan at gabayan tayo. Walang imposible sa ating Diyos na mahabagin. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo
Nakasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng Hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.